Si San Juan Evangelista ay ipinanganak sa maliit na bayan sa Galilea na tinatawag na Betsaida. Anak siya ni Zebedeo at Salome at isa ring mangingisda. Kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Santiago, isa siya sa mga unang tinawag na apostol ni Jesus. Tinawag ni Jesus sina Juan at Santiago na mga anak ng kulog dahil sa kanilang masigasig at na personalidad, lalo sa pagtuturo at pagtatanggol ng pananampalataya. Si Juan ang pinakabata sa 12 apostol at ang alagad na nakilala bilang minamahal na alagad dahil sa malapit niyang relasyon kay Jesus. Ang pangalang Juan ay nagmula sa salitang Hebreo at nangangahulugang kaloob ng Diyos, na nagpapakita ng buhay at misyon ay nakatuon sa pagpapahayag ng kabutihan at awa ng Diyos. Ang titulong ebanghelista naman ay nangangahulugang tagapagpahayag ng mabuting balita, dahil siya ang sumulat ng ebanghelyo ni Juan at isa sa nagpalaganap ng salita ng Diyos at ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga sulat. Bilang alagad, kasama niya sina Pedro at Santiago sa mga espesyal na sandali ng ministeryo ng Panginoon, tulad ng pag-akyat sa bundok ng Transfiguration at sa panalangin sa hardin ng Getsemani. Ngunit ang pinakamatinding halimbawa ng kanyang katapatan ay nang manatili siya sa tabi ng mahal na Birheng Maria sa paanan ng krus. Dito ipinagkatiwala ni Jesus kay Juan ang pag-aalaga sa kanyang ina, ang mahal na Birheng Maria, isang tanda ng kanyang tiwala at pagmamahal. Matapos ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus, si Juan ay naging manunulat ng mga aklat sa Bagong Tipan. Siya ang may akda ng Ebanghelyo ni Juan, ng 3 liham ni Juan, at ng aklat ng pahayag o Book of Revelation. Sa kanyang mga isinulat, ipinakita niya ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos at itinuro kung paano maging tapat na tagasunod ni Kristo. Ipinakilala rin niya sa mundo si Juan Bautista, ang tinig sa ilang na tagapaghanda ng landas para sa Mesiyas. Bagamat siya ang pinakabata sa mga apostol, ipinakita ni Juan ang katapatan at tapang sa pananampalataya. Nanatili siyang buhay at naglingkod hanggang sa katandaan. Ayon sa tradisyon, siya lamang sa mga apostol ang namatay ng natural